Kaibonatics. Musta kayo mga Kaibonatics? O ito na nga pala yung update dun sa breeder natin na baog na. So bali ito nga last year baog na tong ibon na to. So bali kahit anong gawin ko hindi na siya nagfe-fertile yung mga yung mga itlog ng asawa niya. So sinubukan ko na ring parisan siya ng iba't ibang babae. Lalaki to, Kaibonatics tong grizzle natin. Ito yung super inbreed ko na Biberman Vandenbroek. Bali hindi na siya nagsisimilya. So bali yung huling anak niya, ganito rin ang kulay, grizzle din. So bali ito Yan, ito bali yung anak niya. Bali 2000 pa to 2022 itong ibon na to. So dun pa yung last breeding niya nung ibon nating grizzle. So ito yung naging anak niya. Dalawa bali ito magkapatid. Isang black velvet ito at isang grizzle. Ayun, bumalik na tayo dito sa ating topic, dito sa ating nabaog na grizzle. So bali yun nga, dalawa yung naging anak niya, yung black velvet na babae at isang grizzle. Yun nga yung kanina yung pinakita natin. So 2022 yung huling breed niya. 2023, 24, 25 hindi na siya na-breed. Kasi yung mga itlog niya sumunod na. Puro infertile na. So nang problema tayo. So bali tumatanda na nga to. So ang nito, edad pa dito nung pa to 2017 pa to yung edad niya. So bali ilang na yun, ilang years na. Ilang years na. So ayun, bali 9 years old na itong ibon na to, pero nabaog na nga siya ng maaga. Kasi nga sabi nga nila kapag ka mga inbreed yung mga ibon, bali mabilis siyang mabaog. So yun ang kasabihan ng mga veterano. Kaya naman nang problema ako nung hindi ko na siya nabibreed. Kasi wala na tayong mapagkukunan nitong itong ganitong linyada. So bali apo niya apo niya na sa tuhod yung pinalipad natin sa south nung nakaraan sa Kosa Club na nawala naman ng matnog. So malaking achievement na rin sa part ko kasi bilang newbie sa larangan ng sports ng pigeon racing, nakarating tayo sa ganung estado na tayo ay umabot hanggang 5th lap derby. So 7 laps ang derby na yon. Bali nakatapos ng training yung ibon at sa 4 na sinali ko, siya lang nawala, isa lang. So matitibay, talagang umuwi talaga. So hindi ko na kinarga yung iba kasi nga nagkaroon sila ng mga problema. Yun nga na yung iba nagkasakit, nagkasipo, nagkahalak. Yung iba naman nasira yung pakpak. Yung iba nahuli at after mga ilang months doon pa lang bumalik. So ito na nga, ano ba yung ginamot ko dito? Ano ba yung ipinainom kong vitamin dito sa ibon na to? Dahil ang good news kay Kaibonatics, so nagkaroon siya ulit ng similya yung mga itlog ng asawa niya. So pinares ko siya dun sa Beckert. So ito dito ko siya pinares kay Kaibonatics. Bali ang edad nito nung lang to 2024 lang to itong Beckert na to. So bali ang mga naging anak niya ito. Yan. So meron pa dun sa taas, grizzle din ang kulay at isang blue checkered yung mga anak niya. So pa isa-isa lang. Dalawa yung nagsisimilya pero yung natutuloy isa lang ito. So bali ang ginawa natin dito, pinaposter natin dito sa mga to. Yan. So meron din ako isa pang ganyan, ang kulay dun sa nasa taas na.
nasa ano natin, Flyers Loft. So bali binu-viewing ko na siya para ano, ma-familiarize niya na itong lugar. So bali naka ano yun abuyog tsaka SDR din, SDR race nitong darating na December to next year 2027. So yan. So ngayon pinapares ko siya ngayon, magla-line breed tayo kay Bonatic sa kanyang apo. So ipapares ko siya dito sa apo niya ito. So ito. Kapatid din to nung ni Black Flyer yung pinalipad natin sa South sa Kosa Club. Bali yun nga nawala ng matnog. Sorsogon. So ito kasama rin to, hindi ko na ito ikinarga. Kasi bigla tong nag-egg naman ng itlog. Yan, tapos puro cut off nang ginagawa niya. So hindi ko na lang siya ikinarga. So ito ayan naka-Kosa Club pa siya yung ring niya. Ayan. Apo niya yan. Ito yung lolo niya. So bali ipapares ko siya doon ulit sa lolo niya ito. Para makakuha tayo ng materialis na pang natin, mga susunod na breeder natin kung if ever man na hindi na to magsimilya ulit. Kasi nung last na yun nga breed ko sa kanila nung Beckert, nag-infertile ulit yung mga egg niya. So dahil naitigil ko nga yung pagbibigay ko nung vitamin na binibigay natin. So tinuloy ko ulit. So bali ito yung naging diskarte natin kay Bonatics. Ito na, kay Bonatics. So bali gumagamit ako ng syringe. Ayan, ito. Bali 0.5 ang sukat na kinagawa ko. Tinuturukan ko siya nito. ADA selenium. With selenium yan. Ano yan, once a week ang turok ko dyan. Once a week. Tapos kasabay din nito itong testosterone, muscle enhancer. Yan. So yun paubos na nga siya. Once a week ang turok ko dyan. Sabay yan. Bali for example ang turok mo ay every Monday yan. Tapos kasabay nito araw-araw na to itong IDA selenium tsaka itong red cell to. At meron tayong binibigay na itong malunggay, bunga ng malunggay, yung buto ng malunggay. Ito. Bali binlender ko na siya at nilagay ko siya sa capsule. So nilagay ko siya sa capsule ng number 0. So bali 4 ang binibigay ko. Ayan. 4 na ganyan kada araw ang binibigay ko. Yan ang binibigay ko kay Bonatics. So hangga't hindi sila tuloy-tuloy lang pagbibigay ko itong mga to. Tsaka alternate niya itong pula-puti. Ito, pula-puti. Alternate dito. Alternate na binibigay natin. So ganyan lang yung naging sistema ko kay Bonatics. Sure na mag-fertile. So bali ang sinubukan ko nga yun 9 years old na ibon. So yung 2011 na ibon naman hindi na pinalad talagang, hindi siguro talaga niya kaya, sobrang tanda na nun Kaya na-give up na ako dun. So yung 2017 kinaya pa, magkasimilya pa. Ito yung ginamit ko kay Bonatics. Subukan nyo rin. Talagang napaka-effective ng mga to. Ito kasama to. Yan. Pang alternate. Tsaka itong malunggay. Buto ng malunggay na binlender ko. Ito yung 0. Ayan number 0. Ayan, number 0. 500 pieces. So dyan ko siya nilalagay. Ito. Sure na sure kay Bonatics. Talagang effective. Kasi nawalan na ako ng rito Nawalan na ako ng pag-asa dito Diba, 3 taon ba naman nasubok ako ng subok. Kung anong vitamin na binibigay natin, talagang wala. Pero yun nga, bali
nanood tayo ng YouTube sa mga vlogger o sa mga kalapatids natin dyan na ano, na nagsasuggest ng mga vitamins. So pinulot ko lang yung mga applicable dito sa aking loft, yung mga abot, yung mga kaya nating bilhin at meron dito sa paligid. Ayan, effective naman at nagkaroon siya ulit ng anak. Ayan, salamat naman sa Diyos at ano, na ano ulit to, magkakaroon ulit to ng ano, ng linyada. Matutuloy ulit yung kanyang linyada. Kasi akala ko katapusan niya na eh. So ito, napakasaya. Ito, napakalusog ng anak niya. Ayan, nag-iisa. Kahit pa isa-isa lang, masaya na ako. Kasi matutuloy yung ano niya, yung lahi niya. Ito. Bali, Louis Joe Vandenbroek at Cross Biberman to eh. So ngayon, ano na siya, 3 lines na siya. Bali, Vandenbroek, ni Louis Joe, Biberman, ni Henry Tan, tsaka Beckert. Ito, Beckert. Ito yung ano, nanay. Na Beckert. Sayang dito sa ano, sa kabila, Beckert din to. Waterhouse naman to, Waterhouse na Beckert. Ayan. Dito sa ano, Victor Tan naman tong kapares niya na PHA. Ayan. So yun. Sana susunod na ano, na ano natin, clutch natin o pagbi-breed natin dito sa ano natin, ibon natin na to. Ito. Magsimilya ulit. Pagbigyan sana tayo ulit ng ano, 4 line breeding ito. Ito yung ipapares ko yung apo niya. 4 line breeding na to kay Bonatics. Apo niya mismo to. Bali, subok na rin to sa liparan. Bali, yung inabot ng ibon na to hanggang San Narciso, Quezon. After nung San Narciso, Quezon, hindi ko siya kinarga ng Matnog. Bali, ang ikinarga ko na lang nun, yung ano niya. Yung kapares niya, na kapatid niya, itong si Black Flyer, yung Black Velvet. Na may paningit na puti. Kasi, ano yun eh, may dugong Biberman eh. So, yun. Sana mag-fertilate. Ngayon, kapapainom ko lang. Pansin nyo yung bunganga niya kay Bonatics yan. May ano, may bahid ng red cell. Kaya ganyan yung ano niyan. Yung kanyang beak. Medyo madungis. Dahil niluluhan niya yung red cell. Eto, sinusukan niya nga yung iba eh. So, bali kung magpapakain kayo nung ganun kay Bonatics, yan. Huwag nyo muna silang pakainin tuwing umaga. Mas maganda. Kasi isusuka niya lang yung kinain niya. Ayan oh. So, isa pang ano, pinapakain ko dito pellet, yung successor. Nagbibigay ako ng successor dito kay Bonatics. Ayan, may successor pa oh. Oh, ito. Oh, yun. Ayan oh, successor, baka naman, ayan. So, isa yun sa binibigay ko kay Bonatics, yung successor na ano, patoka. Tuwing umaga yun, binibigay ko rin sa kanya. So, bali, pag umaga, wala pang kain, doon na ako nagbibigay ng ano, ng vitamin sa kanya. Tsaka yung ano, yung tinuturok. Kasi nga para sure na hindi niya isuka. Kasi susuka niya yun eh. Sinuka niya nga kanina. Yan, inulit ko na lang ulit, binigyan siya. May kinain kasi siya, hindi pa pala natunaw yung kinain niya kahapon. Kaya ayun, ano niya, naisuka niya. So ngayon, inulit ko ulit para sure na ano. Tapos ang ginagawa ko pa kay Bonatics, ito pa oh. Ayan. Bali ginugupitan ko yung paligid ng ano niya, yung kanyang ano, puwitan para ano, para sure na ano, pag pinatungan niya yung pares niya, sure na yung similya masushoot dun sa puwitan ng pares niya para sure na ano, yung similya dun ang punta. Hindi ano, babarahan ng mga balahibo niya sa ano, sa puwetan. So yan, yung mga napulot natin kay Bonatics sa mga kapwa nating breeder na nangangalapate rin. Bali, pinulot ko lahat ng mga possible na ways na ano, para magkasimilya nga itong ano natin, itong ating breeder na ano na, matanda na. 2017 pa to.
So, yan. Update ko kayo ulit kay Bonatics sa paresan natin sa kanila. Sa kanilang dalawa dito sa kanyang apo. Kung pinagpapares ko pa lang kasi sila eh. So, bali ngayon, kung magpares na sila at makondisyon na tong dalawang to, i-breed na natin ulit. So, i-update ko kayo ulit kung effective o ano ba ang mangyayari. Kasi yun nga, naka 4th clutch ako eh nung dati niyang kapares na Beckert, pero nung huling clutch na yung ika 4th clutch wala lang si Milya ulit. So kasi naitigil ko na nga yung pagbibigay ko ng gamot. Akala ko kasi ganun tuloy-tuloy na, ngayon pala hindi. Dapat pa talagang susuportahan mo talaga ng ano pag matanda na, ng vitamins, supplements na lalo yung pampaano. Tapos siya nga pala kay Bonatics, yung tubig na binibigay ko sa kanya ito. So ito kay Bonatics, egg 1000. Paubos na. Bali isang ganito binili ko. Ayan, egg 1000. Yan yung tubig na pinapainom ko sa kanya. Alternate yan. Halimbawa Monday ito, may MWF ito. Tapos every TTHS, itong ubos na rin to, essential. Essential bet, multivitamins. So yun yung mga binibigay natin sa ano, sa tubig. Every Sunday ang pahinga. Every Sunday ang pahinga. Na tubig lang, plain water lang ang binibigay ko. Para ano, hindi naman maluto sa gamot. Ayan, hindi maluto sa gamot yung ibon. May pahinga din. So, hanggang dito na muna yung video natin kay Bonatics at i-update ko kayo sa ating susunod na breeding. Okay, keep safe po and God bless.